Yung! Good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Kanina, nagbabrowse ako ng Facebook. Tapos napadaan ako dun sa isang post. Ito yung post na yun guys. Nakalagay dito. Yung account na to ay, ang account name ay BEE, Bubuyog. I need husband. I am from UK. Nakalagay dyan. Tapos may hashtag na Alexandra Daddario, Scarlett Johansson. Mga sikat na to, Jennifer Lopez, Chris Evans, Anne Hathaway, Brie Larson. So, mga sikat na Hollywood actors and actress yung nakatags. Tapos nagtaka ako, parang sa tingin ko kasi, nasuot ako, military yung suot ng babae. And isang mapapansin nyo kaagad yung parang sobrang perfect ng picture. Although pwedeng mangyaring, halimbawa na naisip ko na pwedeng totoong tao ito at magaling lang yung nag-edit. Pero ito yung nakita ko, no? Meron kasi ako napanood kahapon na nakalagay doon, kumita ng $11,000 kada buwan sa pamamagitan ng AI-generated images. And pinopost nila yun sa Instagram. Ipinakita niya yung mga procedure, no? Ilalagay ko sa description kung anong channel. Tingin ko nasa history ko pa. Pero isa sa nakapansin ng attention ko guys ito. Tingin ko marami na kayong nakikitang ganito, no? Yung mga pictures na lalong-lalo na sa mga babae, no? Pero syempre meron din yung mga lalaki, yung mga hot guys. Sabi nga nila na interested naman yung mga babae. Ang isang dito, yung parang marami itong napapaniwala. And may mga pagkakataon na sobrang paniwala nila, pwede silang maloko dito. Alam niyo ba yung may mga pagkakataon na akala nila totoong tao ito, tapos chinachat nila. Tapos yung palang taong yun ay manloloko. Na magpapanggap siya na ganun. Pero isang mapapansin nyo dito, papakita ko sa inyo yung account na. Pakita ko sa inyo, ang dami niyang followers. Ito yung profile pic niya guys. Dito naman para siyang something like airline pilot, di ba? Kita nyo ba? Tapos dito, ang dami niyang kasamang parang magkakamukha sila. Hindi sila magkakamukha. Pero lahat yan, tingin ko, AI generated. Ano ba yun? Parang, yun yung guys, yung pwede kang mag-create ng isang image ng isang tao na hindi naman talaga existing. Hindi siya totoo. Na didiktahan mo lang yung isang AI software. Like ChatGPT. Okay, search nyo si ChatGPT. Isa yan sa pinaka sikat na platform ngayon. And ganito yung mga generate niya. Doon sa video na ilalagay natin sa link, makikita nyo kung paano nila ginagawa. No? Pero meron ako isang video dito na ipapakita din. Tingnan muna natin itong Ayan AI generated din yan guys. And isa pang napansin natin dito guys, yung caption niya Tingnan nyo to welcome to my page. I will give video every day. Okay, pansinin nyo yan I will give video every day. Pero pag tiningnan nyo dito sa photos niya, usually dapat may makikita kayo dyan albums and videos. Makikita nyo wala siyang mga videos. Karamihan sa nakikita nyo dito, photos lang. Halos lahat yan photos lang. So, dito pa lang alam nyo na na fake itong fake account ito ng isang tao. So, meron siyang 14k likes, 40k followers. So, karamihan sa mga nandito, posibleng mga fake account, dummy accounts, yung mga followers niya, marami ring totoong tao na napapaniwala nila. Ayan mga post niya. Kita nyo ba to?
Oh. May mga tanks dun sa likod. Tapos, parang military personnel siya. Pero ang totoo, hindi naman ganyan ang mga sinusuot ng mga military personnel sa ano. Hindi naman ganyan. Hindi siya mukhang military, di ba? And marami pa siyang pictures dito. Kita niyo ba to? Tapos yung caption niya puro ganun. I need husband. I am from UK. So yung mga ganitong diskartehan, ingat kayo dito. Pwede kayong ma-scam dito. Pwede silang magkunwari na totoong tao. Yung mga nasa likod nitong Facebook page na to. Pwede silang mahingi sa inyo. Lalo na kung halimbawa, pwede kasi sila mag-generate ng mga pictures eh. Halimbawa, kachat nyo siya, halimbawa lang, no? Pwedeng, nandito ako sa gym. Ganyan-ganyan, nag-chat kayo, nandito ako sa gym. Halimbawa, English na yung usapan ninyo. Sasabihin mo na, baka pwedeng makita ko yung photo mo dyan. Yung halimbawa, yung kachat niya, nag-request na makita yung photo. Mag-generate ka lang si Pogi, yung scammer ng... Actually, hindi ko naman sinasabing scammer pa siya, no? Kasi wala pa akong alam tungkol sa mga ginagawa niya. Hindi ako sure. Halimbawa lang, pwede siya mag-edit ng babaeng ito, yung mga nakikita natin sa photo na yan, kung sino man ang kachat nila dyan. Tapos, mag-generate siya na nasa gym, yung babae. And, nagagawa yun within seconds. Within seconds, itatype mo lang. Meron na kasi silang naka-ready na template dyan na parang link nung babaeng yan na generated ng AI. Ilalagay lang nila yung kung anong gusto mong scenery. Halimbawa, gym. Gumawa ka ng picture sa Tagalog to. Gumawa ka ng isang image ng babaeng ito sa link na nakapost sa gym na may dalang o may bit-bit na barbell o dumbbell. Tapos matik, i-add mo na rin yung camera kung anong camera ang gusto mong gamitin. Di ba? Parang ganun. Matik, within seconds, ma-generate niya yun, maipapasa niyo dun sa tao. Di ba? Pwede rin ilagay kung anong oras, pwedeng gabi. Ganun. Kung pwedeng meron ding mga kasama sa likod. Depende yun sa gusto mo ipagawa sa AI. So, sa panahon ngayon guys, pati sa pelikula, may mga pagkakataon na hindi nyo na kailangan yung tunay na aktor. Pwede nilang, kahit wala doon yung aktor, pwede silang gumawa ng pelikula na parang deep fake ang tawag nila, deep fake. Kita nyo ba? Iba naman dito. Mga AI generated yan guys. Ito naman mukhang Asian, no? Grabe, no? Well, we need a AI beautiful face for an Instagram model. For that, I'm going to use Tensor Arts, which is totally free to use, and we have multiple modes. Ito yung tutorial kung paano daw gumawa ng AI influencer o virtual influencer. And you will have the interface like this one. And on the left side, you can see we have options to enter our prompts. We also have the negative prompt, so I have entered this lengthy negative prompt. You can even use shorter prompts. It all depends on you. And we have the image to image option. But the most important option that we are looking for is seed number. So the seed value is the most important thing here. Now put any random number that you can easily remember. Ang isa nakikita nyo dito guys, yung mga part kung saan napakadaling gumawa. Nandiyan na lahat ng kailangan mo. Kung paano mo, kung anong resolution, kung anong gusto mong itsura ng babae, kung halimbawa gusto mo redhead or brunette or Asian or Caucasian, kung anong nationality, halimbawa ang target mo na gawin mo dun sa virtual influencer mo, AI influencer, magagawa niyo siya. How you guys can fix this later in the video. Now let's talk about how we can change the environment. Let's say I wanted to visit in a coffee shop. Mali-mali yung spelling niya. Ayun sinasabi ko yung changing environment. So I'm gonna simply type sitting in coffee shop, and you can also change the aspect ratio to get the different images. So let's see what it comes up with. Okay, so these are the results.
And now she is sitting in the coffee shop. You can see the face is matching, and the important thing is our model is Okay, kita nyo ba? Simple lang yung ginawa niya, no? Binago lang niya yung caption doon. Kung ano yung i-generate nung AI. Tapos matik na yung babae. Napunta na sa isang coffee shop. Di ba? Ganun kasimple yung ginagawa nila. Tapos pag okay na yung picture nila, ipopost na nila sa Instagram. Okay, so padami ng padami yung mga ganitong nakikita natin na gumagamit ng AI, no? Kahit sa mga estudyante, ano, marami rin ako nakikita na gumagamit niyan, yung mga alam na yung pamamaraan ng paggamit. Simple lang naman siya eh. Didiktahan mo lang siya. And usually kung marunong kang mag-English, marunong kang mag-type na English kahit di ka naman fluent sa English, itatype mo lang naman sa computer mo yan. Pwede mong utusan yung mga AI na yan. Si ChatGPT, isa sa pinakasikip yan. May mga time nga na ginagamit yan sa school. Diba? May yung mga project nila sa schools, yung mga kung ano pa yung gusto mo ipagawa sa kanya, mga mathematical calculations, kung paano gumawa ng programs, kung pwede ka rin magpagawa sa kanya ng mismong program. Yung mga simple program siguro. Kahit nga yung medyo komplikado na. May nakita ko nung nakaraan, pwede kang gumawa ng ng mini games. Oo, ginaya nila yung hindi Angry Birds yun, yung Flappy Bird. Bali yung AI ang gumawa talaga, guys. Dahan-dahan niyang parang dahan-dahan niyang si AI para inutusan si AI para makagawa ng isang mini games which is katulad ng Flappy Bird. O yung sikat na patalon-talon na ibon dun sa mga So, malayo na yung narating ng AI technology, kasi kita naman natin kung gaano katindi, madidiktahan mo siya kung anong gusto mong gamiting camera, ganon, or something. Napaka-wide ng selection pagdating sa mga options, pagdating sa mga gusto mo na ipagawa sa kanya. Halos lahat na yata pwede. Huwag lang yung paggawa ng mga weapons. I think pwedeng ginagamit na rin nila ito sa sa paggawa ng weapons o pagtuklas ng mga weapons. Since ito ng AI ay pwedeng napakalawak naman talaga ng nito. Sabi nga natin, kung ikukumpara sa tao, mas mabilis siya, mas posibleng mas marami na siyang alam kumpara sa mga artificial intelligence noong mga nakaraan. No? Kasi nga, ang bilis mag-evolve nitong technology. So, yun. Pag may mga nakikita kayong ganitong image, i-check nyo mabuti. May mga pagkakataon na hindi kayo kaagad-agad makukumbinsi na totoo yung picture kasi sobrang pagminsan halatang halata. Pero may mga katulad nito, parang makikita mo na parang totoo, no? Na hindi mo masyadong pagdududahan, pero ito guys, ito nakikita natin sa picture na to, AI generated pa rin siya. Okay? So yun guys, sana may na-share tayo dito, no? And yun, may mga ipopost pa tayong video mamaya tungkol dito sa mga ginagawa natin sa shop, no? Okay? Maraming salamat guys. Ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Oof!